Hallelujah. Diyos ay mabuti. Ito po ay nasa Luke chapter 19:13. Aking pong topic na ating pag-uusapan, everybody say, occupy till I come. Sa ibang version, do the business till I come. Basahin po natin Luke 19:13, which says, He called his 10 servants and delivered them 10 pounds. Sabihin natin, 10 servants, 10 pounds. And said unto them, Occupy till I come. Sino ang nagsasalita? He is a nobleman, pero nire-represent niya is si Jesus. Sino yung servant? Ang sinasabihan dito at kausap dito, hindi lang mga lipin, kundi mga followers ni Christ. New King James Version, He called, basa po natin, basahin natin. So He called 10 of His servants, delivered to them 10 minas. Sabihin natin, 10 minas. Kanina ay 10 pounds. Ngayon naman sa ibang version ay 10 minas. Ano yung minas? Sa Tagalog ay pera. Pero sa atin pong biblical word na ating sinasabi, ito po'y patungkol sa mga gifts, talents, abilities. Ito ay mga treasures. Ito yung minas na ipinagkatiwala ni Lord mula sa buhay. Do business till I come. Basahin natin sa Tagalog. Luke 19, beginning verse 12. Sinabi ni Jesus, may isang kilala at mayamang tao na pumunta sa malayong lugar upang tanggapin ang autoridad bilang hari sa kanyang lugar, at pagkatapos nito'y babalik siya agad sa kanyang bayan. Sa English, this is a nobleman. Nire-represent ni Jesus. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10, sabihin natin 10, sa mga alipin niya at binigyan sila na magkakaparehong halaga ng pera. Magkakaiba po bang ibinigay? Magkakapareho. Sino ang binigyan? 10. Sinong nire-represent ng 10? Ikaw at ako bilang follower ni Christ. Sino ang nagkaloob? Ang Diyos. Ano ang ipinagkaloob? Iba-iba. Mababasa natin yan dun sa isang book. Mamaya, papakita ko. Pero dito, pare-parehong ibinigay. Okay? Pagkatapos sinabi niya sa kanila, gawin niyo itong puhunan sa negosyo hanggang sa bumalik ako. Sa iyo at sa akin ay may pinagkatiwala ang Lord. Mga anak, asawa, responsibility, opportunity, ability, talents, gifts, resources, buhay. Kawat ako ay pinagkalooban ng Diyos. At sabi niya, gamitin ito hanggang bumalik ang Diyos. 14. Pero ayaw sa kanya ng mga kababayan niya. Kaya pagkaalis niya, nagpadala sila ng mga kinatawan doon sa pupuntahan niya para sabihin sa kinaukulan na ayaw nila na maghari sa kanila. 15. Pero ginawa pa rin niya siyang hari. Nang makauwi na siya sa bayan niya, ipinatawag niya ang 10 alipin. Sino yung 10 alipin? Pinagkatiwalaan ng pounds,
pinagkatiwalaan ng Mina, pinagkatiwalaan ka at ako ng mga resources. Tayo yan. Bumalik at babalik ang Panginoon. Dito, ang Panginoong Hesus ang nagkukwento. Ang ini-illustrate niya na nobleman ay siya. Siya'y babalik. Na yung pinagkatiwala sa iyo at sa akin ay ating ipagsusulit sa Kanya. Ituloy natin. Nang makauwi na siya sa bayan, pinatawag niya ang 10 alipin na binigyan niya ng puhunan para malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Kapatid, ang Lord ay naghihintay na siya'y umani sa buhay mo. Umani ng karangalan. Napaparangalan si Lord kapag tayo namumuhay ng kalugod-lugod sa Kanya. Sa iyong opisina, sa iyong tahanan, sa iyong trabaho. Hello? Aani si Lord sa buhay mo. Aani ng parangal ang Panginoon sa buhay mo. Aasta tayo bilang tunay na Kristiyano sa liwanag ni Kristo. Aani ang Lord ng palakpak, ng karangalan dahil matutuwa ang tao sa iyo. Nagdadala ka ng mga tao palapit sa Panginoon. Tuwang-tuwa ang langit, higit sa lahat ang ating Diyos. Dahil ginagamit mo ang lakas mo para sa gawain ng Panginoon. Yan ang hinahanap ni Lord. Sabi mo sa iyong katabi, aani si Lord sa iyo. Yan ang sinasabi rito. Sabi niya, ipinatawag niya ang 10 alipin na binigyan niya ng puhunan para malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Ikaw at ako'y pinagkalooban ng Lord ng buhay. Pinagkalooban ng mahal sa buhay. Mula sa mga mahal sa buhay na pinagkatiwala sa iyo, ikaw ay mabuting katiwala ng Diyos. Ikaw ay mabuting ina, ikaw ay mabuting asawa, ikaw ay mabuting anak, ikaw ay mabuting empleyado, ikaw ay mabuting tagapag-alaga ng ipinagkatiwala ng Panginoon. Say hallelujah! Ikaw ba yan? Yung resources na binigay sa iyo, paano mo ito ginagamit? Sino nagsasabi, Panginoong Hesus, gusto kong kayo'y umani ng parangal sa buhay ko? Sabihin natin ngayon, Panginoong Hesus, gusto ko umani ka ng parangal sa buhay ko. Biyayaan mo ako na makasunod sa iyo, makapagpatawad, makapagmahal, makapag-alaga, mabuhay ng matuwid. Habang tayo nabubuhay ng masaya, matuwid. Pagpapala bilang anak, pagpapala bilang ama. Pagpapala ka sa iyong pamilya. Sabihin mo ngayon yan, pagpapala ako sa aking pamilya. Pagpapala ako sa aking trabaho. Pagpapala ako bilang estudyante. Pagpapala ako bilang likod ng Lord. Say hallelujah! Aani si Lord. Sabihin mo, aani ka Lord ng parangal. Simula sa araw na ito, sino may gustong paanihin ng Panginoon? Sabi ko, galing naman. Saan niya napunta at kabait? O, di aani ng parangal si Lord. Amen? Mabait na anak, mabait na asawa, mapagmahal na asawa. Tutubo si Lord. Naghahanap ang Lord ng tubo. Tingnan natin. Verse 16, lumapit sa kanyang una. Tingnan mo kung ikaw yung una, ikaw ang padalwa o ikaw ang patatlo. Makinig kayo. Okay? 16, lumapit sa kanya ang una at sinabi, ang perang ibinigay niyo sa akin ay tumubo po ng 10. Anong ibig sabihin? Na doble. Tubo eh. Alin ang puhunan? Ilan? 10. Ilan ang tinubo? Di na doble. Hallelujah. Ano man ang ipinagkatiwala sa iyong lakas, doble-dobleng lakas.
ang mararanasan mo. Binagkatiwalaan ka ng lakas, gamitin mo yan lahat kung kang lalakas. Pinagkatiwalaan tayo ng kagalakan, ng opportunity. Pinagkatiwalaan tayo bilang nanay, tatay, worker, leader. Gamitin natin sa tama. Aanin ang parangalan Panginoon. Verse 7, ang sabi rito, lumapit sa kanyang una at sinabi, ang perang binigay niyo sa akin ay tumubo po ng 10. Anong sagot ng hari? Magaling! Pag sinabi ko, magaling, mabuti kang alipin, sabi mo, ako yun. Okay. Ako muna. Lumapit sa kanya ang una at sinabi, ang perang binigay niyo sa akin, tumubo po ng 10. Sinabi ng hari, magaling, mabuti kang alipin. Sabi mo, ako yun, tutubo ka Lord sa akin. Aani ka ng parangal sa buhay ko. Umanap ka ng tititigan mo, sabi mo, sa pangalan ni Jesus, aani ng parangal si Lord sa akin. Ay, naririnig ni Lord, ang nagsasalita'y binibiyayaan ng Panginoon ng kaibang karunungan, kakaibang kalakas at mga pabor. Sino ang gusto na umani ang Panginoon sa buhay mo? Kahit ikaw ay may problema, kakaiba ang gagawin ng Lord na patotoo sa buhay mo. Buhay ang Diyos, makapangyarihan siya. Hindi siya nagbabago. Yun ang una, umani na doble, sinabi ng hari, magaling, mabuti kang alipin, at dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod. Magkakaroon po kasi ng new heaven and new earth. Hindi ko alam kung doon i-apply, pero dito pa lang sa lupa ngayon, habang ikaw ay gumagaor sa gawain ng Panginoon, kita yan ni Lord, your labor in the Lord will not be in vain. Ang iyong pagpapagal sa Panginoon hindi mawawala ng kabulan. Patutunayan ni Lord ang pagkakaiba na naglilingkod sa Kanya. Amen. Say hallelujah. Verse 18. Verse 18, lumapit ang ikalawa at nagsabi, ang pera po na binigay niyo sa akin ay tumubo ng 5. Alin ang mas malaki? May bantay po ba? Pasuyo naman po. Ilan po Okay. Ilan po ang tinubo nung una? Ilan po ang tinubo nung padalawa? Alin ang gusto mo? Yung una o yung padalwa? Ilan ang una? Na doble. At least yung padalwa may tubo pa rin si Lord. Pero saan mo gusto? Doon sa unang na doble o doon sa okay lang? Sa una. Sabi mo, Lord, pingi akong biyaya pa. Sige. Lord, paulanan mo ako ng biyaya. Lord, paulanan niyo pa mo ng biyaya, ng lakas, ng karunungan, ng pabor. Paulanan niyo pa po ng mga pabor. Paulan niyo ng lakas, ng kakaibang, Lord God, karunungan ng bawat isa para madagdagan ang iyong ani. Si Lord ang nagbibigay ng binhi at nagpapatubo nito. He gave food to the eater and seed to the sower. 18, lumapit ang ikalawa. Ang pera po na binigay niyo sa akin tumubo ng 5. Sinabi ng hari, mamamahala ka sa 5. Kanina, 10 ang tinubo. Pamamahalain ng 10. Base sa tinubo, okay, yun ang ibibigay pa ng Lord. Sino rito ang gusto mo habang nasa lupa ka, pagpalain ka pa ni Lord? Gamitin natin sa tama ang mga resources. Gamitin sa tama. Ang Lord ay promise keeper. Sinasabi niya rito, pag tayo napagkatiwalaan sa mga resources, ginagamit natin the kingdom of God. Saan mo yan itinanim? In the kingdom of God.
Sino ang magpapala in the kingdom? Ang ruler ng kingdom. Ang may-ari ng kaharian ng Diyos. Siya ang magpapala sa iyo. Siya ang magpupultiply ng mga tanim mo. Siya ang magpapala sa iyo at mag-iingat sa iyo. Magbabalik ng mga nawala sa iyo. Palapakan natin, say hallelujah. Verse 20. Lumapit ang isa pang alipin na nagsabi, ito po ang pera ninyo. Parang galit eh. Binalot ko po sa isang panyo. Nabasa ko na kaya parang galit. Yun ang nakita ko rin parang galit. Nalit ko po sa isang panyo. 21. Dahil natatakot ako sa inyo. Alam ko kasing mabagsik kayo. Mali ang pag-aunawa. Ikaw ba, kapatid, tinutulungan kita. Kailangan tama ang laman ng isip mo patungkol sa Panginoon. He is a giver and we cannot outgive Him. Hindi mo kayang tumbasan ang mga ipinagkakaloob niya sa iyo. Una, binigay niya ang Panginoong Jesus. Ay, ang sama ng alipin. Sabi niya, gayon pa lang ginagawa. Yung palang ibig sabihin, kapag ang tao ay hindi ginagamit ng tama ang resources na binagkatiwala ni Lord. Pero siguro, kaya hindi ginagamit ng tama, hindi nababasa rin. Pero ngayon, nabasa natin. Tama na ngayon ang pag-handle natin ng resources mula sa buhay. Say hallelujah! Ano nangyari? Doon sa patatlo, binalot ko po sa isang panyo dahil natatakot ako sa inyo. Alam ko kasing mabagsik kayo, kinukuha nyo ang hindi nyo pinaghirapan, inaani nyo ang hindi nyo itinanim. Hindi nyo alam yung Lord ang may-ari ng lahat. Verse 22, sinabi ng hari, masamang alipin. Kapag pala ang tao, yung meron sa kanya, hindi niya ginagamit ng tama, ang tawag ni Lord ay masama. Pero ikaw tako, simula sa araw na ito, lahat ng meron tayo gagamitin natin para sa Panginoon. Say hallelujah! Yung buhay mo, yung pinupuntahan mo, yung pinapanood mo, yung pinagagamitan mo ng oras. Gamitin natin lahat yan, ipahiram ng Lord. Amen? Anong sabi? Sinabi ng ngarit, verse 22. Ito, maganda ito. Alam ko kasing mabagsik kayo, kinuha nyo ang di inaani ang hindi nyo itinanim. Verse 22, sinabi ng hari, masamang alipin, hahatulan kita. Ayon sa sinabi mo. Makinig kayo. May dating po ito sa akin. Hahatulan ayon sa sinabi. Nagturo po ako sa inyo. Naririyan si Brother Eden. Yan, naririyan ngayon. Gagamitin ko yung, siya po yung kahapon sa isang funeral service ng kapatid niya. Nagrema sa kanya ang turo ko ng ilang buwan na. Naririto siya. Ang sabi niya sa akin, Reverend, tanda ko ang inyong itinuro nung sabihin ninyo na ang Panginoong Diyos sa kanyang pagsasalita kung anong sinasabi ng Panginoong Diyos ay nagkakaroon. Mula sa wala ay nagkaroon. Walang puno, nagsalita ang Panginoon, nagkapuno. Magkaroon ng bunga ang mga puno. Magkaroon ng liwanag. At mula sa dilim may magkaroon ng liwanag at mahati ang dagat at magkaroon ng lupa. Nagkaroon. Natandaan niya yon. Nang sabi ko, kung ang Panginoong Diyos sa pagsasalita ay nagaganap kung anong kanyang sinabi, siya na Panginoong Diyos na makapangyarihan ay nasa iyo at nasa akin. Na kapag tayo nagsalita, kakasiyahan ng Lord at ito'y magkakaroon ng kaganapan. At sinabi natin, ako ay sa pagaling, I have cancer-free life, I have sickness-free life, I have no sickness, ako'y sa pabuti, ako'y sa palakas, ang kaharap ko ngayon, hallelujah, mag-aani ang Panginoon sa buhay mo ng parangal. Sabihin mo, magaganap. Isa ka sa sasabihan ng Lord, mabuti at tapat na alipin. Ikaw ako
ay kabilang sa sasabihan ng Lord, mabuti at tapat na alipin. Say hallelujah. Amen. Habang sinasabi mo, ako'y palakas, siguro sinasabi ni Brother Eden, ako ay sa pabata, ay bumabata, oh. Ano ang edad mo na? 60? O, 66. O, ay kita mo naman, o, kabata na mo ka. Kasi malinaw sa kanya ang kahalagahan ng pagsasalita ng matuwid at kalugod-lugod kay Lord. Ano yung matuwid at kalugod-lugod? Sabihin mo kung saan mapaparangalan ng Lord. Dahil kasama ko ang Lord, ang buhay ko'y sa pabuti. Dahil si Lord ang nagbahari sa akin, ang buhay ko'y sa pabago. Dahil ako'y may banal na takot sa Diyos, ang buhay ko'y magiging kalugod-lugod sa Kanya. Dahil ang Diyos ay kasama ko, walang pagsubok na hindi ko mapapagtagumpayan. Dahil ang Diyos ang aking manggagamot, anumang karamdaman ako'y gagaling. Sabihin mo ngayon, ano bang problema mo? Kailangan mo ng pera, He is our provider. Kailangan mong kagalingan, He is our healer. Yumuko ka muna at pumikit. Sabi ni Lord, huhusgahan daw tayo ayon sa ating sinabi. Sabihin mo ngayon na ang Diyos ay mabuti. Sabihin mo ngayon na ang Diyos natin ay banal. Ang Diyos natin ay tapat. Ang Diyos natin makapangyarihan. Habang sinasabi mo yan, tinatanggap yan ng langit. Sige, sabihin mo kung sino ang Panginoon. Tinatanggap ni Lord ang iyong pagpapasalamat na siya ay perfect God. Siya ay holy God. Siya ay provider. Siya ay healer. Siya ang Diyos na sumasama sa iyo. Siya ang Diyos na bumabago ng sitwasyon mo upang maging maayos at maganda. Siya ang nagsusupply ng kailangan mo. Siya ang nagpapalakas sa iyo. Walang bagay na mahirap sa Kanya. Tinatanggap ni Lord ang iyong pagpapasalamat. Lord, salamat. Habang nagpapasalamat, namumultiply ang mga blessing ng bawat isa. Say amen. Habang nagpapasalamat, Lord, po provide mo higit pa sa kailangan. Say amen. Habang nagpapasalamat kami araw-araw at sinasabi namin, you are perfect, you are holy, you are good, you are almighty God, miraculous God, waymaker, magaganap, gagawa kayo ng paraan sa mga sitwasyon na hindi kaya ng ibang. Hindi namin kaya mo. Hindi namin alam mo. Sa iyo kami nagtitiwala kung paano ang bundok, Lord God, na sinabi mo, magkaroon kami ng maliit na, kasing liit ng butil ng mustasa, ng pananampalataya, kayang lumipat ng bundok sa kabila, anumang hadlang sa mga pagpapala ng bawat isa sa amin. Ang numang bundok na hadlang, ito'y aming inuutosang lumipat, dahil kami nagkakaisa ng pananalig sa iyo, matanggal ang balakid, matanggal ang hadlang, sa paglagong espiritual, sa paglagong pinansyal, sa mga kagalingan, matanggal ang hadlang sa pangalan ni Jesus. Ay hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Hahatulan tayo ayon sa ating sinabi. Kaya dinugtungan ko. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, kung magkakaroon tayo ng small mustard seed of faith, you can speak to the mountain to be removed and the mountain be removed. Sabihin mo, wow. Sabihin mo, small mustard seed of faith. Maliit na, kasing liit ng butil ng mustasang pananampalataya. Sabihin mo sa bundok na lumipat, lilipat. Sabihin mo, wow. Meron ako noon. Kaya lahat ng balakid, lahat ng hadlang sa pagpapala, matanggal ngayon din. Hindi lang po dito nyo gagawin. Sa bahay. Another tip. Pag kayo may sitwasyon na hindi maganda, sa halip na tanungin ang Lord bakit, sabihin mo agad, Lord, kayo'y perfect, kayo ay holy, wala akong ipupula sa iyo, napakabuti mo, ang galing-galing mo, waymaker kayo, provider kayo. Anong nangyari kay Paul and Silas? Tinuro ko ito nung nagdaang linggo. Anong maraming linggo na, lagi kong itinuturo.
Anong nangyari kay Pablo at kay Silas nung magpasalamat si Paul and Silas na nasa kulungan, nagpure, tumawit, anong nangyari? Nakalag ang mga tanikala. Ano ang magaganap kapag ikaw ay patuloy na nagpapasalamat sa Lord? Matatanggal ang lahat ng pagkakagapos ng kahirapan, gapos ng sakit karamdapon, gapos ng anumang lungkot, gapos ng depression, ng anxiety. Habang tayo nagpapasalamat, i-bombard natin ang pagpapasalamat si Lord. Ikaw ay mabuti, kayo ay tapat, kayo ay mapagmahal, kayo ay mapaghimala. Kayo ang Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob, the one who provide. You are the restoring God. You are the God of reconciliation. What the enemy meant for evil, you will meant it for good. You are our maker, way maker, miracle maker, our almighty God, our anointed one, Jesus Christ. Say hallelujah! Araw-araw gawin mo yan. May sitwasyon ka hindi maganda, gawin mo. Magpasalamat ka kaagad. At kung meron mang nakikialam na kaaway, lalayuan ka na. Why? Every time na may problema ka, lalo ka nagpapasalamat. Sasabihin na, ayaw ko na, lalayo na ako, lalo yan nagpapasalamat, hindi ko na yan pakikialman. Nandiyan ba kayo? Naniniwala kayo? Why? Yung inaayawan ng kaaway, ang ginagawa mo. Lalo ka nagpapasalamat, Lord, salamat, kasama kita. Lord, salamat, tapos na itong problema ito. Lord, salamat, magpo-provide kayo. Lord, salamat, ako'y pagaling. Lord, salamat, sa'y mala. Lord, salamat, kami magiging masaya ng pamilya ko. Lord, salamat, padating na ang mga pagpapala ko. Lord, salamat, saradong pintuan ng kaaway. Lord, salamat, ang mabubuksan ni pintuan ng pagpapala. Lord, salamat from the north, south, east, west, blessing flow like a river. Ay, ayan pa naman ang ayaw marinig ng kaaway. Habang sinasabi mo, ang kaaway talagang nguto-nguto. Bakit? Ginagawa mo lalo. Habang ikaw may problema, lalo ka nagpapasalamat kay Lord. Sino ang gagawa rito ng pagpupuri at pagpapasalamat? At bukas ang langit sa mga nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Amen! Nagmumultiply pa si Lord habang kinagpapasalamat. Ang maganda rito, mabuti at tapat na alipin. Welcome, faithful and good servant, sabi ni Lord. Ilan daw ang ibinigay dun sa isa? 10. Dun sa isa? 5. Ilan ang pamamahala? Depende sa iyong inani, sa iyong tubo na ibinigay sa Lord. Eto ngayon naman yung last. Sabi ng Lord, hahatulang kita ayon sa sinabi mo. Kaya, people of God, mag-iingat tayo ng pagsasalita. Sabi mo siyang katabi, mag-iingat sa pagsasalita. Huwag mong tutulungan ang kaaway na sabihin ang gusto niya at nararanasan mo na hindi maganda. Do not magnify the problem, please. Magnify the Lord. Magnify the Lord. Magnify the Lord. I-magnify natin ang Panginoon. May maganda mangyayari. Nakahanda na ang solusyon. Siyempre, pinagmimitingan. Parang kami, pinagmimitingan namin. Halimbawa, kagaya ng may mga problem na pinagmimitingan. Pero not to magnify. Okay na, solusyon na tayo. Nangyari na eh. Kapag may nangyaring hindi maganda, nangyari na. Solution tayo. Lord, salamat, ibababa mo ang solusyon. Amen? At mag-iingat na gamitin ng labi sa mali. Speak blessing to yourself, to the situation, for what you want to happen. Why? Because of God in us. The God who created everything from nothing is the God of Abraham. Amen? Praise God. Ganda namin inawit kanina. Na may awitin natin. Biglang dumating sa akin, luma lang awit, pasensya na kayo. Kaya mo yun, Allen, ha? Ang tumugtog si Pastor Adrian. Kasi habang ako nagpe-preach, di ako magsasawang sa ganitong tema na bombard natin ang pagpapasalamat ng Lord. Maya-maya, di ako magsasawang umawit sa iyo. Yung biglang ganon. Awitin natin mamaya. Gusto niya?
Nakangiti kayo? Hindi rin magsasawa eh. Mamaya, ako na may mabilis lang din eh. Bakit hindi mo na lang idiniposito sa bangko ang pera ko? Kanino po ang buhay natin? Sa Diyos. Kanino ang lahat ng hawak mo ngayon? Kay Lord. Sabi ni Lord, pera ko. Yung pinagkatiwala. Ang lakas. Talents and gifts. Bakit di mo na lang dineposito sa bangko ang pera ko para sa pagbalik ko, makuha ko ito ng may tubo? Anong gusto ni Lord tumubo sa'yo? Na umaasa ang Panginoon sa ibinigay na buhay sa'yo, magamit mo yan sa tama. Sino nangangako ng buhay may gagamitin mo na sa tama? Yuko at pikit. Lord, tulungan mo ako magamit ang buhay ko sa tama. Magamit ang resources ko sa tama. Maging pagpapala ako sa marami. Lord, bibiyayaan mo pa ako habang ginagamit ko ang buhay kong kalugod-lugod sa iyo. Lord, gusto ko umani ka ng parangal sa buhay ko. Sige, sabihin mo yan. Gusto ko, nagdedesisyon ako, Lord. Lord, tulungan mo ako, biyayaan mo ako, magamit ko ang buhay ko sa tama. Tumubo ka sa akin, Lord. Ang bibig ko, lahat. Ako bilang anak, ako bilang tatay, bilang nanay, ako bilang empleyado, trabahador. Lord, gusto ko maging mabuti akong katiwala. Taas mo yung kamay kung gusto mo maging mabuti kang katiwala bilang anak, bilang asawa, bilang lola. Lord, biyayaan niyo po ang bawat isa. Pagpalain yung buhay ng bawat isa. Palakasin, palusugin, iligtas sa aksidente at kapahamakan. Lord, supply niyo ang lahat ng kailangan. Lord, ang lahat ay magtatagumpay sa pagsubok. Ikaw ang kasama, makapangyarihang Diyos, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ang Diyos ng Himala. Walang imposible sa iyo. Habang ang bawat isa ginagamit mo sa paglilingkod sa pamilya, paglilingkod sa bansa, paglilingkod sa bayan, paglilingkod sa church, our labor in you will not be in vain. Salamat sa lakas, salamat sa hope, salamat sa wisdom, salamat sa strength. I-multiply niyo yun, Lord, I praise sa lahat na nagsasabing gustong maglingkod sa iyo. In Jesus' name, Amen. Anong sabi rito? 24. Sinabi ng hari sa mga naron, kunin niyo sa kanya ang pera. Ibigay sa tumubo ng 10. Alo, karami na binigyan pa. Sino rito ang may pagpapala na gusto mo pang mabigyan ni Lord? Gamitin mo yan sa tama. Hindi doon sa 5. Ang binigyan pa ay yung tumubo ng 10 si Lord. Kunin nyo sa kanya ang pera, ibigay sa tumubo ng 10. Sinabi nila, kumita na po siya ng 10. Sumagot ang hari, tandaan ninyo, ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya'y kukuhanin pa. Sino rito ang meron ay bibigyan pa dahil gagamitin mo para sa Panginoon? Sabihin mo, Lord, gusto ko ang naranasan ng pinagpala mo sa 10, na umani ng 10. Gusto ko, ako yon. Tulungan niyo ako, Lord. Makapaglingkod sa iyo sa paraan na kalugod-lugod sa iyo. Ano man ang ginagamit ko sa iyong lakas, Lord, ito'y dadagdagan niyo pa sa akin. Dagdag na lakas. Sige, i-release mo yung faith kay Lord. Lahat ng ginagamit natin sa gawain ng Panginoon in the kingdom of God, Lord, sa iyo namin ito ginagawa. Panginoong Diyos, paanihin mo ang bawat isa. Hindi lang sa lupang ito, kundi after this life. Lord God, in Jesus' name, the servants represent Jesus' followers. Sa ating binasa, ang servant ay tayo. Each servant is given a mina.
Ikaw at ako'y pinagkatiwalaan ni Lord ng iba't ibang kaloob, symbolizing the business of kingdom of God that each follower is entrusted with. Tayo po'y narito sa kaharian ng Diyos sa lupa. Kaya sabi ni Lord, do the business till I come. Gamitin ninyo ang ipinagkatiwala ko sa inyo na ang mga tao'y anihin nyo para sa akin. Ilapit natin. Natutuwa ako. May mga dala ngayong bago. Kaninang umaga, hindi ko ang dami kanina eh. May bago ba? May dala tayong mga bago ngayon? Kaninang morning, ang dami. Welcome mga bago. Magdala po tayo. Yan po ay paggamit ng ipinagkatiwalang wisdom and anointing. Pinagkatiwalaan po ang J1 Church ng apostolic anointing. We pray over for the sick and the sick recover. We pray for them, doing the deliverance, and the Lord set them free. Gamitin po natin yan. So, sino yung servants? Nire-represent natin. Followers. Gets? Sino naman ang nobleman? Yung hari, si Jesus. A nobleman goes away to receive a kingdom and will return to judge and reward his followers. Ang ating Panginoon ay babalik muli sa alapaap. Para ikaw at ako ay i-reward. May pag-asa pa. Sabi mo sa iyong sarili, may pag-asa pa. Dagdagan natin, kung ikaw ay ginagamit ng Lord, dagdagan pa natin. So anong lesson from the parable of 10 minas? Luke 19:12-20 said, the parable teaches that God gives each person resources, talents, time, spiritual gifts, opportunities, responsibilities, position that symbolized by the minas or pounds, to be used for His purpose. Sabi ng Romans 12:6-8, iba-iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa Kanyang biyaya. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang kaloob ng isang tao ay paghahayag ng salita ng Diyos, kagaya ng ginagawa ko, kailangang ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. Kung ang kaloob niya ay paglilingkod sa kapwa, kagaya ng mga ushers, media team, music team, mga Esther, security, yung mga repairs, yung maintenance, yung sa cook, yung pagpapagawa ng ating expansion, AP group, youth group, yan ay mga pinagkatiwalaan. Dito sa nakalagay po yan sa anong sabi roon? Kung ang, nasaan yun? Yan. Kung ang kaloob niya ay paglilingkod sa kapwa. Paglilingkod po yun. Ano ba ang kaloob mo? Ang loob ng Diyos sa'yo, paglilingkod sa kapwa, gamitin mo. Ano yung sunod? Kung pagtuturo, magturo siya. Kung pagpapayo, magpayo siya ng mabuti. Kung pagbibigay, magbigay siya ng maluwag. Sino rito ang pinagkalooban ng paglilingkod sa kapwa? Maglingkod ng tapa. Sino ang pinagkalooban na magbigay? Magbigay daw ng maluwag. Yung pala gift. Gift of service, gift of giving, gift of counseling, gift of leadership. Kung pamumuno, mamuno siya ng buong sikap. Yan po'y regalo sa akin ng Lord. Biyaya ng Lord. Biyaya po yan ng Lord. Yan po'y regalo.
Nache-checkan ko na, nakikita ko ngayon, ano yung binigay na loob, kaloob ni Lord. Mamuno. Eto, namumuno ako sa inyo. For the glory of God, pinagkatiwalaan ako, ginamit ang apostol na ako'y bigyan ng assignment na mamuno. Pero ang iba sa inyo tumanggap ng gift of giving. Kaya kay piyayamanin ni Lord. Ang may gift of giving, payayabanin ng higit ni Lord. Sino yun? Gift of counseling. Kasi yun daw meron, bibigyan pa. Kapag ginamit mo. Yung meron ka na kaunti, ay ginamit mo pa rin. Gets nyo? Para sa Panginoon, sa purpose ni Lord. Sino rito ang pasasaganain ni Lord? You have the gift of giving? Say, praise the Lord. Gift of counseling. Gift as a teacher. Gift of service. Yung mga pong mga iba't ibang ministry, mga life group leader, mga nagtuturo, mga anointed group leader, tumanggap ng kaloob. Ay sino po ang nagbigay? Ang Panginoon natin. Kaya kakantahin natin, di ako magsasawang magpuri, maglingkod sa Panginoon. Are we ready? Wait, tapusin muna natin to. Kung pagbibigay, magbigay siya ng maluwag. Kung pamumuno, mamuno siya ng buong sikap. Kita natin ang apostle natin, Bishop Art. Namumuno talaga siya. Biyaya ng Lord. Ilan ba ang JA1, ang pagkakarami, hanggang international? Sabi nga niya nung isang araw, kung aking utak talagang aking iniisip, yung aking vision na 1,634 na cities ay malagyan ng gawain bago dumating ng 70 years old. Yan ang mission eh. Kaya naman siya pinalalakas ni Lord. Sino rito ang mission mo ay ang iyong kahanggan na madala sa Lord? Palalakasin ka ni Lord. Pagpapalain ka lubos. Bibiyayaan ka ni Lord. Sino ang mission mo ay iyong katrabaho o kaya co-student? Pagpapalain ni Lord ang iyong grade. Ang buhay mo. Amen? Kailangan ipakita mo ano yung magagawa mo sa kaharian ng Diyos. Paano mo gagamitin yung meron ka? Sa pagtatanim, giver ka eh. Aani ka talaga. Binigyan ka ng heart of service, heart of giving. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Ineng. James 1:17. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago, nagdudulot ng bahagyamang dilim. Doon po sa lesson number 1, accountability and judgment. Sundo na lang po natin next week. Umawit tayo sa Panginoon ngayon. Handa ba tayong umawit? We will be accountable. Husgahan daw tayo ni Lord. Pero sino nagsasabing ikaw ay isa sa sasabihan ni Lord na matapat at mabuti? Tayo, anong sasabihin ni Lord na, welcome! You are faithful servant of the living God. Simula sa araw na ito, sino nagsasabing gagamitin natin ang lakas, ang talino, ang anointing, ang blessing, para ang Lord ay umani ng parangal. Say hallelujah. Ni Lord, si Lord ang parangal habang kinagpapasalamat. Habang ipinagpe-pray mo ang iba. Habang pinagpe-pray mo ang ating bansa. Nagiging pagpapala ka. Ngayon po ay prayer and fasting. Maya pa po ang break. 2 o'clock, magpe-pray na po. After po nito, yung po mga leaders, yung pong want to join to pray for our country. So, umawit muna tayo ngayon sa Lord. Gusto ko, masaya ang awit. And then susundan natin nung we want you more and more. Hallelujah.
nagsasabing hindi tayo magsasawa? Ako magsasawa, sumapit sa iyo. Declare, araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Dahil ikaw ang aking pag-asa. Hindi ko kayang mabuhay. Wala ka sa piling ko. Sasawa, lumapit sa iyo. Sabihin natin kila, ikaw Jesus. Pag-asa ng buhay ko. Kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Ay saya-saya ng puso ko ito. Lamang-lama, lamang-lama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo yung maapaw sa buhay ko. Di ko kaya. Kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kaya saya-saya. Hindi. Maraming blessing na padating. Nagaling sa'yo. Habang naglilingkod kay Lord. Pag-ibig mo yung maapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay. One round. Last one round. Di ako magsasawa. Di ako magsasawa. Lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko. Ikaw ay Jesus ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan. Pag-asa ng buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kahit saya-saya. Kahit saya-saya ng puso ko ito. Damang-dama. Damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo yung maapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay. Kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kaya. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Sino nagsasabi hindi ko kayang mabuhay? Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Sama-sama tayo ngayong lumapit sa Panginoon, magitan ng awit that really we want Him more and more. Sino nagsasabi, we want God, the bread of God. Lapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Salamat o God, ang bawat isa'y lumalakas, gumagaling, lumalaya. In the name of Jesus. Hallelujah.
say I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Yes, Lord. We give you highest praise. Sa lahat ng iyong binigay, pinagkaloob. Sa lahat, O God, ng pagpapala. We give you highest praise. Sa lahat ng gagawin nyo. Sa lahat ng kaloob nyo. Sa lahat, O God, ng ipinagkatiwala mo. We give you highest praise. Sa lahat ng gagawin nyo pa sa buhay ng bawat isa. Sa iyong pagtitiwala sa amin. At sa kaloob ng iba't ibang kaloob. We will do the business with you, Lord. We give you the highest praise, Lord. For the best blessing that is coming. For the, yes, O God, sa iyong paghahalin. Sa iyong malay, kalihan. Hallelujah, magandang buhay. Prosperous life. Healthy life. Hallelujah. Ang malago, buhay spiritual. Hallelujah. Salamat lahat ng meron kami. Paggamit na ikaw ay kaparangalan. Magagamit na ikaw ay kaparangalan. Sa aming pananalita, aming pag-iisip, sa aming paggawa. We want you more and more, Lord. Na ikaw ay kaparangalan. Mapaparangalan ka. Aani ka, Lord, ng parangal. Sa buhay namin. Aani kayo ng parangal. Aani kayo ng parangal. Simula sa araw na ito. In Jesus' name. Ikaw lahat. Salamat, Lord. Ang nasabi na sa buhay namin simula sa araw na ito, sa lahat ng kaloob mo sa amin, sa lahat ng pinagkatiwala mo sa amin. Father, in Jesus' name, by the working power of the Holy Spirit, aani kayo ng parangal. Aani kayo ng parangal. Aani kayo ng parangal sa buhay, pamilya ng bawat isa. Sa sitwasyong hindi maganda, pagagandahin nyo. Aayusin nyo, aani kayo ng parangal. Ang mga imposible, gagawin yung posible. Aani kayo ng parangal. Ang mga balakid, ang mga hadlang ay matatanggal, mahahawi. Kagaya, Panginoon, ang ginawa mo sa mga Israelita. Hindi nila kaya, Panginoon, na dumaan sa karagatan. Pero ang ginawa nyo ang imposible, Panginoong Diyos, dahil nagtitiwala ang mga Israelita sa iyo. My Lord, sa pangunguna ni Moses, nahawi ang karagatan. Ang ginawa mo, Lord, na ang ginawa mo ay ang bagay na hindi nila kayang gawin. Sa buhay ng bawat isang hindi namin kayang gawin, pinagkakatiwala namin sa iyo. We will do the business hanggang kayo dumating. Bringing people nearer to you. Doing what pleases you. Declaring what you want us to declare. Doing what you want us to do. Going to the places where you want us to go. Father, I decree and declare by the Spirit moving in our lives. Saan man naroon ang iyong mga anak, saan man nagtatrabaho, nag-aaral, lokal at abroad, maparangalan kayo. Panginoong Diyos, mapaparangalan kayo, maluluwalhati kayo, aani kayo, tutubo kayo sa buhay at pamilya ng bawat isa, sa lahat ng iyong mga anak from this day and forward. At kung meron na kami, dadagdagan mo pa ang lakas, ang karunungan, ang pabor, ang kapayapaan, hallelujah, ang pag-ibig, ang ability, hallelujah. And this is all for your glory. Salamat po, Ama. Receive the highest praises, glory, honor, power, and thanksgiving. We will obey you, Lord, to do business hanggang kayo'y dumating.
In Jesus' name, na magamit ang mga kaloob mo hanggang kayo dumating. In Jesus' name, say amen.